Ayon sa isang IRGC general, ang ikalawang Operation True Promise daw ang magiging blueprint ng mga fatal blow na gagawin ng Iran laban sa Israel. Ayon kay Brigadier General Ebrahim Jabari na ang 90% ng mga missiles na pinaputok ng Iran laban sa Israel ay matagumpay na naabot at natamaan ang mga targets nito mula noong unang araw ng Oktubre. Ito ay dahil na din umano sa sabay-sabay na cyber at electronic warfare operations laban sa Israeli Air Defense System bago ang nasabing mga operasyon. Sinabi ng general ng IRGC na matagumpay na natamaan ng mga missile ng Iran ang mga pangunahing base ng Israel at F-35 hangar na sumira naman sa napakaraming bilang ng mga fighter jets. Ayon pa kay Jabari, sa kabila ng paggamit ng mga advanced equipment upang kontrahin ang Iranian strike, na caught off guard pa rin daw nila ang US at Israel. Dagdag pa ni Jabari sa mga foreign media, winasak daw ng pag-atake ng Iran ang maalamat na Iron Dome ng Israel at pinatunayan na ito ay isang Iron Sieve system. Noong October 1, naglunsad ang Iran ng humigit kumulang 200 ballistic missiles sa pangalawang direktang pag-atake nito sa Israel. Sinabi ng Tehran na tugon daw ito sa pagpaslang ng Israel kay Hamas Chief Ismail Haniyeh at Hezbollah Secretary General Hassan Nasrallah. Noong Abril, inilunsad naman ng Iran ang Operation True Promise matapos ang isinagawang pag-atake ng Israel sa Syria, kung saan ito ay pumatay sa 7 opisyal ng IRGC, kabilang na ang isang nangungunang general. Ayon naman kay Israeli Minister of Defense Yoav Gallant, ang pag-atake ay hindi man lang nagdulot ng scratch sa Air Force. Ayon pa sa claim ng IDF, bagaman ang ilan sa mga missile ng Iran ay tumama sa mga military base ng Israel, hindi naman ito nagdulot ng malaking pinsala. Ayon kay Yoav Gallant, ang pinakahuling pag-atake ng Iranian ballistic missile ay hindi man lang gumasgas sa mga kakayahan ng Israeli Air Force. Dagdag pa ni Gallant, nataliwas sa inaccurate Iranian attack, ang tugon umano ng Israel ay magiging mas nakamamatay, precise at magiging nakakagulat. Talakayin naman natin kung gaano nga ba kabisa ang mga pag-atake ng Iran. Ayon sa pagsusuri ng Times of Israel, ang missile attack ng Iran sa Israel noong October 1 ay mas agresibo kaysa sa mga unang naiulat sa Hebrew media. Sa kabaligtaran, ang mga ulat ng international media na nagsusuri ng mga imahe ng satellite ay naka-highlight sa lawak ng pinsala at mga kakayahan ng ballistic ng Iran. Ang pag-atake ng Iran noong Abril ay kinapapalooban ng 36 na cruise missiles, 185 drone at humigit kumulang 100 at 20 ballistic missiles. Karamihan sa mga ito ay na-intercept. Gayunpaman, ang pinakabagong pag-atake ng Iran ay binubuo lamang ng halos 200 ballistic missiles. Humigit kumulang 20 missiles naman ang naharang o napigilan ng US, UK at Jordanian Air Forces bago ito makapasok sa airspace ng Israel. Gayunpaman, may natira pa ring humigit kumulang 180 missiles na naharang o tumama sa loob ng teritoryo ng Israel, ayon sa ulat ng TOL. Ipinahihiwatig ng maraming ulat na ang Nevatim Air Base ay ang primary target, kung saan 32 ang tumama sa open area nito at sa mga kalapit nitong istruktura at mga fields. Base pa sa pagdidiin ng IDF, walang fighter jet ang nasira sa pag-ataking iyon. Napansin din ng mga eksperto ang 2 karagdagang pag-atake malapit sa punong tanggapan ng Mossad sa lugar ng Glilot Junction sa hilaga ng Tel Aviv. Base sa mga reports at satellite imagery, ito ay nagpo-point out sa 3 possible hits sa structures sa loob ng Telnov Air Base, malapit sa lungsod ng Rehovot. Ang isang pag-atake din sa isang restaurant sa Sea at Sand Complex sa hilagang Tel Aviv ay maaaring isang pagtatangka na targetin ang headquarters ng Mossad. Ang isa pang pag-atake sa isang paaralan sa Gedera ay maaaring bahagi din daw ng pagtatangkang targetin ang Telnov Air Base. Samantala, ang Israel ay nagpakulong ng isang journalist dahil sa pag-uulat daw nito ng mga pinsala na natamo ng Israel mula sa mga missile strike ng Iran. Ang ulat ni Jeremy Lofredo
sa Grayson YouTube channel ay nagsabi na ang Israel daw ay itinatago ang tunay na lawak ng pinsala. Sinabi ni Max Blumenthal, ang editor ng Grayson, na si Lofredo ay kabilang sa ilang mamamahayag na pinigil ng mga autoridad ng Israel. Ibinahagi din ni Blumenthal ang isang post mula sa independent Russian Jewish journalist na si Andrei X, kung saan sinasabi nito na siya ay binugbog at piniringan ng mga Israeli forces. Alam nyo ba na may malaking banta ngayon sa bansang Amerika? Ito ay hindi pa nangyari simula pa noong World War II. Pakinggan natin. Sa isang dramatic power show-off sa mainit na araw ng summer, ang kalangitan sa Alaska ang naging eksena ng isang high-stakes encounter. NORAD fighter jets mula sa US at Canada ang nag-intercept sa isang formasyon ng mga nuclear-capable bombers mula China at Russia, habang papalapit sila sa Alaska Air Defense Identification Zone, ADIZ. Ang walang katulad na sabayang flight na ito ng Beijing at Moscow ay nagpapakita ng tumitibay na military alliance, isang gustong subukan ang determinasyon ng US at isang konkretong hakbang na nagpapataas ng tensyon sa panahong tumitindi ang global competition. Matindi at nakakagulat ang eksena at masasabi na ang US at mga kaalyado nito sa buong mundo ay hindi pa nahaharap sa ganitong uri ng banta sa North Pacific mula noong World War II. Manatiling nakatutok habang tatalakayin natin kung ano ang kahulugan ng insidenteng ito sa global security at sa shifting balance of power. Noong July 24, 2024, isang pinagsamang pormasyon ng dalawang Russian Tu-95 Bear at dalawang Chinese H-6 strategic bombers ang natrack mula sa parehong Russian base, lumilipad sa international airspace malapit sa baybayin ng Alaska. Ang mga paglabag sa ADIZ ay hindi na bago dahil sa masalimuot at madalas tensyonadong geopolitical relationships ng mga bansa, lalo na sa mga rehiyong may dispute territories o mahalagang strategic interests. Madalas, sinusubukan ng mga bansa ang air defense systems ng isa't isa, nagsasagawa ng surveillance o nagpapakita ng military power sa pamamagitan ng pagpasok sa ADIZ ng ibang bansa. Minsan, nagkakaroon ng navigation errors o misidentifications na nagiging sanhi ng mga hindi sinasadyang pagpasok sa airspace ng ibang bansa. Ang presensya ng overlapping claims, tulad ng sa East China Sea, ay nagiging sanhi ng mga ganitong violations, habang ipinapahayag ng mga bansa ang kanilang territorial interests at binabantayan ang mga potensyal na banta. Bagamat madalas na nangyayari ang mga ganitong insidente, karamihan ay inaayos sa pamamagitan ng diplomasya para maiwasan ang escalation. Ayon kay Defense Secretary Lloyd Austin sa isang press conference sa Pentagon, hindi na sila nagulat sa joint incursion ng Russia at China malapit sa Alaska. Binigyang diin niya ang kahandaan ng US at Canadian forces na tumugon sa mga aerial threats. Ang insidenteng ito, nakauna-unahang pagkakataon na nagsabay ang mga eroplano ng Russia at China malapit sa US airspace, ay mahigpit na binantayan mula umpisa hanggang dulo. Ang mga American F-35 at F-16 fighters kasama ang Canadian CF-18 fighters ay matagumpay na nag-intercept sa mga foreign aircraft bago pa man sila makapasok sa sovereign airspace. Ngunit kung hindi naman ito isang sorpresa at hindi lumabag sa airspace ng US o Canada, bakit ito mahalaga? Sinusubukan ba ng bomber crews ang determinasyon ng kanluran? Ano kaya ang nais nilang iparating? Ang mahalagang issue dito ay nakasalalay sa lumalalim na relasyon ng China at Russia sa militar at kung paano ito nakakaapekto sa global affairs. Ayon kay Jack Keane, isang retiradong 4-star American general, may strategic partnership na nabubuo sa pagitan ng China at Russia na sinusuportahan pa ng North Korea at Iran. Tinawag ni Keane ang mga bansang ito bilang bagong Axis powers at binigyang diin ang pamumuhunan ng China at North Korea sa defense industrial base ng Russia. Ayon kay Keane, pinupondohan ng China ang Iran upang masuportahan ang Hezbollah at Houthi militants gamit ang missiles at drones. Kamakailan, nagtayo pa ang Iran ng factory sa loob ng Russia para gumawa ng drones na ginagamit sa Ukraine.
Isang bipartisan congressional committee ang nagsabi na ang banta na ito ay isang bagay na hindi pa nakita ng Estados Unidos mula noong World War II. Sa gitna ng digmaan sa Europa na nagbabanta pang lumala sa Middle East at sa tensyon sa pagitan ng China at Taiwan sa Indo-Pacific, naniniwala si Qin na ang paglipad ng mga bombers ay simbolo ng pagkakaisa ng mga agresibong bansa na maaaring maghila sa Estados Unidos sa isang global conflict. Para suriin ang validity ng argumento ni Qin, balikan natin ang military relationships ng bagong Axis of Nations na ito sa kasalukuyan. Hindi mo kailangang maging military expert para mapansin na ang relasyon ng militar ng China at Russia ay hindi naging maayos sa mga nakaraang taon. Si Xi Jinping ay may utang na loob sa mga agresibong aksyon ni Vladimir Putin para dito. Kung dati, tinitingnan ng Beijing ang Russia bilang isa sa pinakamakapangyarihan nilang military partners. Ngayon, dahil sa masamang reputasyon ng full-scale invasion ni Putin sa Ukraine, naging maingat ang China sa pakikipagtulungan. Ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay tila naging wake-up call para sa Beijing. Ipinakita ng global backlash, lalo na ang matinding economic sanctions, kung gaano kalaki ang gastos ng isang pagsalakay. At hindi dapat kalimutan ang matapang na depensa ng Ukraine na sinuportahan ng bilyon-bilyong military aid mula sa kanluran. Ang ganitong uri ng hindi inaasahang hamon ay nagpapaisip sa military leadership ng China tungkol sa kanilang plano sa Taiwan invasion. Pero hindi lang ang labanan ang nagbibigay alinlangan sa kanila. Ipinakita ng kanluran, lalo na ang NATO, kung gaano kabilis silang magkaisa laban sa isang karaniwang banta. Kung susubukan ng China ang Taiwan, maaari silang humarap sa isang malakas na koalisyon tulad ng ginawa ng NATO sa Ukraine. Kaya't bagamat patuloy na pinapanood ng Beijing ang Taiwan, natutunan nila mula sa Ukraine na mas mataas ang mga risk kaysa sa dati nilang inakala. Sa kabila nito, ang relasyon ng militar ng Russia at NATO ay lumalalim mula noong 2022 na nagpapakita ng kanilang pagsalungat sa Western influence. Noong September 2022, lumahok ang China sa Vostok 2022 military exercises ng Russia, isang multinational na kaganapan na nagpapakita ng pagtitibay ng military collaboration sa pagitan ng Beijing at Moscow. Malaking bahagi ang ginampanan ng mga naval operations sa exercises na ito na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa sa pagpapataas ng military readiness at interoperability. Noong November 2022, nagsagawa ang China at Russia ng joint air patrols sa Sea of Japan na naghamon sa presensya ng US at mga kaalyado nito sa Indo-Pacific region. Patuloy ang pagtutulungan ng dalawang bansa noong 2023 kasama ang mga joint naval exercises sa Sea of Japan na nagbigay diin pa lalo sa kanilang military alignment. Hindi rin nagpahuli ang suporta ng China sa ekonomiya ng Russia. Tumindi ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa at noong 2022 umabot sa record high na $190 billion ang bilateral trade na ginawang pinakamalaking trading partner ng Russia ang China. Ang paglago ng trade na ito ay bunsod ng pag-export ng China ng oil, coal at natural gas na tinanggihan ng maraming Western countries. Sa pamamagitan nito, nabigyan ng China ang Russia ng mga importanteng revenue streams na nakatulong upang manatiling buhay ang ekonomiya ng Russia sa kabila ng malawakang sanctions. Bukod sa energy, pinalawak din ng China ang mga export nito sa Russia, kabilang ang technology products gaya ng microchips, electronics at machinery. Bagamat hindi lahat ng mga ito ay para sa military use, mahalaga pa rin ang mga ito para mapanatili ang economic at technological base ng Russia. Financially, pinalalalim ng China at Russia ang paggamit ng yuan sa kanilang trade settlements. Binabawasan ang kanilang pag-asa sa US dollar at lumilikha ng proteksyon laban sa Western financial sanctions. Kasama rito ang pagsisikap na palakasin ang paggamit ng China's Union Pay system sa Russia matapos na suspendihin ng Visa at Mastercard ang kanilang operasyon doon. Pero may mga malinaw na limitasyon ang suporta ng China.
Iwas ang Beijing sa mga aksyong maaaring mag-trigger ng secondary sanctions mula sa kanluran o mag-escalate ng tensyon, tulad ng direktang pagbibigay ng military assistance o hayagang pagsuporta sa mga aksyon ng Russia sa Ukraine. Ang maingat na approach na ito ay sumasalamin sa kagustuhan ng China na mapanatili ang economic ties nito sa parehong Russia at kanluran. Tinitiyak nilang hindi sila magiging target ng parehong sanctions na ipinatupad sa Moscow. Parang normal na kilos ito ng dalawang agresibong regional powers. Ang mga tulad ng tacit economic support, paminsan-minsang joint exercises, at pangkalahatang shared anti-Western stance ay hindi pa sapat para maituring bilang bagong axis. Pero may ibang hindi sang-ayon. Ayon kay Dr. Alan Mendoza, Executive Director ng Henry Jackson Society, isang transatlantic foreign policy at national security think tank, nagkristal ito noong February 2022 nang salakayin ng Russia ang Ukraine. Bakit? Ilang araw bago pa ang mismong pagsalakay, bumisita si President Vladimir Putin sa kanyang katapat na si Xi Jinping sa Beijing at idineklara na ang partnership sa pagitan ng kanilang mga bansa ay walang limitasyon. Marami na ring palatandaan bago pa ang invasion na ang ugnayan ng apat na belligerent countries ay lumalalim. Noong 2019 pa lang, nagsimula ng magsagawa ng trilateral naval exercises ang Iran kasama ang Russia at China sa Arabian Sea taon-taon. Ang 25 years cooperation agreement ng Iran at China ay mahalaga. Ibig sabihin nito, halos $400 billion ang ipinangako ng China para pasiglahin ang economic development ng Iran, partikular sa energy, transport at manufacturing sectors. Kapalit nito, nakakuha ng malaking dami ng murang langis ang China mula sa Iran. Kasabay nito, pinayagan ng China ang Iran na makagamit ng Beidou Navigation Satellite System na ayon sa mga analysts ay makakapagpabuti sa kakayahan nilang magbahagi ng intelligence. Pinatatatag din ng Beijing ang military relationship nito sa Pyongyang nitong mga nakaraang taon. Kahit na karamihan sa mga military cooperation na ito ay higit pa sa mga simbolikong gestura ng pagkakaisa. Isang mahalagang halimbawa ay ang muling pag-usbong ng military exchanges sa pinakamataas na antas na halos dormant hanggang sa mga nakaraang taon. Noong July 2021, nagpalitan ng mensahe sina Chinese President Xi Jinping at North Korean leader Kim Jong-un na muling pinagtibay ang kanilang commitment na palakasin ang relasyon, lalo na't parehong dumaranas ng pressure mula sa Estados Unidos. Ang komunikasyong ito ay naglatag ng daan para sa mas maraming coordinated military activities tulad ng serye ng joint public displays ng military strength. Noong July 2023, isang high-ranking Chinese delegation na pinamumunuan ni Lee Hong-jong ang dumalo sa military parade ng North Korea na nagdiriwang ng ika-70th anniversary ng Korean War Armistice. Ang presensya ng mga opisyal ng China sa ganitong mahalagang event ay nagpapatibay sa suporta ng Beijing sa Pyongyang at nagpapadala ng malinaw na mensahe ng kanilang military alignment sa international community. Bukod pa rito, iniulat na nagbibigay ang China ng mahalagang military assistance sa North Korea, kahit pa indirectly. Kasama rito ang technological support na malamang ay nakatulong sa pagdevelop ng advanced missile capabilities ng North Korea. Bagamat itinatanggi ng Beijing ang direktang pagkakasangkot sa weapons programs ng North Korea, ang malapit na ugnayan ng militar ng dalawang bansa ay nagpapahiwatig ng antas ng kooperasyon na nakikinabang sa defense initiatives ng Pyongyang. Lalong tumibay ang relasyon ng North Korea at Russia. Noong Hunyo, personal na bumisita si Vladimir Putin sa Pyongyang sa unang pagkakataon sa loob ng 2 dekada. Idineklara nila ang intensyong palakasin ang strategic interaction sa Russia sa pamamagitan ng serye ng video conference calls. Ginamit ni North Korean dictator Kim Jong-un ang pagkakataon upang lumagda ng Mutual Defense Agreement kasama si Putin para sa mga kalapit na bansa tulad ng South Korea at Japan, pati na sa mga NATO members sa Eastern Europe. Ang alyansang ito ay lalong nagpapataas ng kanilang mga umiiral na security concerns.
Ang posibilidad ng enhanced military assistance sa pagitan ng parehong authoritarian governments ay maaaring pagmamalaki lamang. Isang sinadyang malabong pagsisikap na muling buhayin ang dating Mutual Defense Pact sa pagitan ng Soviet Union at North Korea noong 1961. Ngunit ang isang kasunduan na ginawa sa pagitan ng dalawang hindi mapagkakatiwalaang autocratic leaders ng mga nuclear nations ay nagdulot pa rin ng pangamba sa buong mundo. Si Stephen Sestanovich, isang miyembro ng Council on Foreign Relations, ay tinawag ang paglagda ng isang Comprehensive Strategic Partnership Pact na walang iba kundi isang malaking pasasalamat mula kay Putin para sa suporta ng Pyongyang sa kanyang digmaan sa Ukraine. Ang mga setbacks sa special military operation ni Putin ang pangunahing dahilan kung bakit kinailangan ng Russia na humingi ng tulong kay Kim Jong-un para sa artillery, ammunition at armas. At patuloy itong nagde-deliver ng supplies. Hanggang sa unang bahagi ng 2024, tinatayang nakapagpadala na ang North Korea ng mahigit 150,000 artillery shells sa Russia. Nagbigay din ito ng halos 1,000 multiple-launch short-range rocket systems na nagpapalakas sa kakayahan ng Russia sa heavy bombardment. Bilang kapalit, nagpadala naman ng Russia ng murang langis, surplus weapons at military expertise upang mapabuti ang weapons of mass destruction program ng North Korea. Tinawag ni Putin ang kamakailang Mutual Assistance Pact na isang tunay na breakthrough document na nagpapakita ng kagustuhan ng dalawang bansa na hindi lamang magpahinga sa kanilang tagumpay, kundi abutin ang bagong antas ng kooperasyon. Dati, hindi makapunta si Putin sa North Korea dahil sa relasyon ng Russia sa UN Security Council at ang mas malawak na international order. Ngunit dahil sa pagiging pareya ng Russia sa mundo, lalo na siyang napilitang magpakatatag kasama ang mga rogue nations. Kahit pa ipinalalabas ni Putin na bahagi ito ng pagtatayo ng isang anti-US world majority, ayon kay Sestanovich, ang resulta nito sa Japan at South Korea at sa halos lahat ng bansang dating tinatrato ng Russia bilang mas mahalaga kaysa sa North Korea ay isang malaking pagkabigla. Dagdag pa niya, malamang may ilang cringing na rin sa loob ng Russian elite na nagtatanong kung talagang gusto ba nilang maging best friend ni Kim Jong-un. Pero baka wala na silang ibang mapagpipilian. Ang bagong Russian-North Korean Mutual Assistance Pact ay isang kasunduan na nagko-commit sa bawat bansa na tulungan ang isa't isa kung sakaling maatake sila, katulad ng sikat na Article 5 clause ng NATO. Siyempre, sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Ukraine at Kursk na parang sugat na hindi gumagaling sa gilid ni Putin, hindi pa malinaw kung tutuparin ba ng North Korea ang pangako nitong magpadala ng sundalo para lumaban sa Russia, o kung gusto ba talaga ito ng Russia. Bilang dagdag na impormasyon, matagal na ring nagpapadala ang Pyongyang ng mga grupo ng mercenary para sa pera, isang military version ng guest worker program nila. Mas malamang na ang epekto ng kasunduan sa short term ay mas malapit na kooperasyon sa paggawa ng armas, pagpapalitan ng impormasyon at material aid kaysa sa direktang military support. Hindi sigurado ang mga eksperto kung ano ang magiging epekto ng Defense Pact na ito sa mas malawak na set ng regional alliances sa long-term strategic na pananaw. Sa mga salita ni Sestanovich, ang mga pangakong ginawa sa lihim o gagawin pa sa hinaharap. Alam ni Kim na hawak niya si Putin sa gusto niya, kaya huwag nang magulat kung bago pa dumating ang susunod na artillery shells, sasabihin ng mga opisyal ng North Korea, alam mo, baka pwede mo kaming tulungan sa X o Y. Maari bang dalhin ang kanilang relasyon ng Russia sa hindi pa kilalang teritoryo pagdating sa relasyon nito sa United States? Ano ang magiging epekto nito sa China at Iran? Ang malinaw ay ang isang pinalakas na alyansa sa pagitan ng Iran, China, Russia at North Korea ay posibleng magdala ng malaking destabilizing effects, katulad ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at inflation na dulot ng conflict sa Ukraine. Ang isang solidong alyansa ng apat na bansang ito ay maaaring gamitin ang kanilang kontrol sa mahahalagang resources tulad ng enerhiya at mga rare materials na magdudulot ng pagtaas ng presyo ng enerhiya at paglala ng global economic instability.
Sa advanced cyber capabilities ng China at history ng North Korea sa cyber attacks, ang kanilang alyansa kasama ang Russia at Iran ay posibleng magpalala ng cyber threats laban sa critical infrastructure gaya ng power grids at financial systems. May risk din ng election interference na pwedeng magdulot ng destabilization sa mga demokrasya. Ang pagsasanib puwersa ng apat na bansang ito ay posibleng pumigil sa international efforts para harapin ang global issues tulad ng climate change. Maaari rin nilang guluhin ang global supply chains na magdudulot ng kakulangan at pagtaas ng presyo ng mga produkto. Bagamat marami ang pwedeng magkamali, hindi ibig sabihin na mangyayari ito. Kahit pa tinawag itong New Axis of Evil, 3 sa 4 na bansang ito ay may nuclear weapons at posibleng meron o malapit na ang Iran. Ang mga bansang ito ay may ganap na kontrol sa kanilang industriya at patuloy na nagpapalakas ng military capabilities. Gayunpaman, sinasabi ng iba na ang kanilang alyansa ay mas hype lang kaysa isang tunay na banta. Sa ngayon, ang tanging konkretong military coordination nila ay ang taunang naval exercises sa Arabian Sea. Ito ay nakikitang pang-showcase lang at hindi seryosong pagpapalakas ng kanilang operational capabilities. Habang nagkaroon na sila ng military collaboration, mahirap pa rin ang pagtatayo ng isang epektibong quadrilateral axis dahil sa magkakaibang layunin ng bawat bansa. Halimbawa, gusto ng Iran ng mas malawak na security cooperation kaysa sa kaya ng Russia at China. Bagong miyembro ng Shanghai Cooperation Organization ang Iran, pero hindi pa rin tumutugon ang China o Russia sa mga proposal nito para sa mas matatag na alyansa. Marami ang naniniwala na ang alyansa ng North Korea, Russia, Iran at China ay may potensyal na guluhin ang global stability, pero hanggang ngayon hindi pa ito kasing cohesive ng NATO. Ang kanilang alyansa ay bahagi ng isang mas malawak na trend ng multipolarity na hamon sa US-led international order. Kung sakaling magpakita ng interes ang China sa mas formal na military cooperation, maaaring may malaking pagbabago sa global alignments. Sa ngayon, mukhang hindi pantay ang axis na ito, pero ang potensyal nito na baguhin ang global dynamics ay nananatiling mataas. Ano sa tingin nyo? Ang axis na ito ba ay tunay na banta o mas hype lang? I-comment nyo ang inyong opinyon at salamat sa panonood.